Gustong gusto ba bang maglasanya pero wala kang oven at medyo tinatamad kang katulad ko ngayon? Tara, wala na patumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng few ingredients kahit walang oven ay makakagawa tayo ng lasagna. Tara, simulan na natin. Kukuha lang muna tayo ng lasagna sheets at kakailangan din lang natin dito ng mga 200 to 250 grams ng lasagna sheets ng pasta. Yan, okay na yan. Dito ay nagpapakulo na ako ng tubig at lalagyan ko lang ito ng asin, mga 2 tablespoon. At kapag kumukulo na, ay ilagyan natin dito yung ating lasagna sheets. Okay lang kung yung iba ay durog-durog, kakailangan din natin yan. So ito ay as per sa package, ay niluto lang natin ng mga 10 to 12 minutes. At after 10 minutes, ay papatayin ko na yung ating apoy. So, napansin nyo na hindi ako nalagay dito ng oil mamaya. Sige, explain ko sa inyo. So, kailangan lang muna natin ito na drain na bahagya. Next, ay ilalagay natin dito yung ating pasta. Yes, mas maganda talaga kapag naglagay tayo ng oil after natin ito na maluto. Ito ay para maiwasan na mag-dry yung ating pasta habang nagluluto tayo ng ating sauce. Yan. Gamit na malinis sa towel, ay tatakpan lang muna natin ito. Next ang ating gagawin, meron tayo ditong mozzarella cheese. 200 grams each. Meron naman tayo nabibiling shredded mozzarella cheese pero dito kasi wala. Kaya bago tayo magluto ay kukudkurin na natin ito para mamaya ay ilagay na lang tayo ng lagay. Ngayon nga pala gagamit tayo dito ng cast iron na round at ito ay may sukat na mga 9 inches in diameter. Kapag mainit na ito ay maglalagay na ako dito syempre ng oil. Sibuyas, yung garlic, 1 cup ng beef ground, 1 cup ng ating ground minced ground, ano ba? 1 cup ng ating beef ground. So, dito na ako maglalagay ng ating pampalasa, paminta, ating beef powder, asin, green and red bell pepper, then ating non-tomato paste. So, ito ay lutuin lang muna natin guys para matanggal yung acid or yung pinaka-asim na ating tomato paste. So, ito ay dapat lutuin natin mga at least 3 minutes. Okay, so after 3 to 5 minutes, ating pampatamis, syempre, Filipino style pa rin ito yung ating lasagna. Maglalagay ako dito ng or banana ketchup. Tomato ketchup pala yung ating nailagay. So, ito yung mga 1/3 cup, pampatamis lang. Again, lutuin ito for another 3 minutes. Kulang pa sa tamis. Konti lang mga 2 teaspoon ng white sugar. So, tamang-tama na yung ating sauce. So, ang gagawin natin ito ay i-divide natin ito sa 3. Kukunin ko yung 2 nito. Yung natira naman ay i-spread lang natin dito. Next, ito na yung ating pinaka-fun part. So, ito ay niluto na nating lasagna sheets kanina. At ilalapat lang natin ito una sa ating first layer. At kapag may sobra dito sa ating pan, ay gugupitin natin yan. Yan. Dito. Again, hinilang kanina. Ang ating mozzarella cheese. Again, yung ating pasta. So, ito yung pinaka-final na toppings natin. Mas masarap kasi kung talagang may cheddar cheese
sa top nito. Optional, oregano. So ito ay sisimmer na natin ng mga 10 minutes or hanggang sa matunaw na yung ating cheese sa ibabaw. Wow! Kumain na natin. Wala na patumpik-tumpik pa. Tara na guys! Wala na patumpik-tumpik pa. Wow! Kain po tayo. Hindi kayo. Tignan nyo ang napaka-creamy at napakadaling kawali lasagna. Ayan guys. Ang ganda. Kain po tayo. Parang kumakain ng pizza. Ang sarap. Sobrang yung kayang tamis at yung alat ng mga cheese na nailagay natin dito. Tamang-tama yung timpla. So, ayan po guys. Maraming po salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!